what would he should have done? What could he have done prior to this? Unang-una, dapat nakikita niya, nagkakagulo na, no? Ano dapat unang naging step niya? Unang-una, day one, he should have imposed, para sa akin, fiscal discipline, austerity, and belt tightening. Bakit? Again, we are coming from a pandemic economy. Di pa tayo nakakalabas eh. So yung fundamentals natin, lapnos pa eh. Yung savings natin, lapnos pa. Bakit nga? May tama pa rin. We were posed to take off nung panahon ni Pangulong Duterte. Until nag-intervene, hindi lang naman tayo, buong mundo, tinamaan ng pandemic eh. Ganda na niyang GDP natin nun eh. So dapat pag-upo niya, pinaghandaan na agad yon. Pinalakas natin yung ating mga health services, kabaliktaran eh. Sinimot yung pera ng PhilHealth eh. Hindi pagpapalakas yun. Yung sinasabi kong fiscal discipline, austerity and belt tightening, kabaliktaran eh. Laging magarbo, granding party, biyahe dito, ng biyahe doon, wala namang katuturan. Inubos yung pera natin mga Pilipino. Flood control, trilyong piso ang ninanakaw, mali-malitang pera, nakita naman natin, and then kaliwat ka ng suppression. Yung mga legitimate dissenters na kagaya ko, yun ang hinahabol nila. Bakit hindi yung magnanakaw? And again, umabot na tayo sa punto na meron na tayong krisis. Ang hinihiling ng ordinaryong tao, yung mga kasama natin dito sa production team mo, lahat, pati tayo, pati ikaw, nararamdaman natin yung gasolina eh. Suspindihin muna yung VAT sa produktong petrolyo. Okay. Sinasabi nila, Joe, kasi mawawalan ng 320 billion pesos more or less na koleksyon. Yung 1 trillion niya, ayaw niyong imbestigahang nakawan eh. What is 320 billion? My point is, bakit pag yung kaginhiwaan ng ordinaryong tao, ayaw mo? Pero pag nakawan ng mga alipores mo, sige-sige lang kayo. And yet, may kampanya, pay your taxes early, pay the right taxes. Paano gaganahan ng tao? Ninanakaw lang nila yung pera ng ordinaryong tao.